community quarantine dahil sa COVID-19. Sabi niyang mahigpit na ipatutupad ang social distancing measures. Yung coronavirus pandemic po kasi global. Ayon sa Department of Health, umakyat na ang kabuang kaso sa 111. We talk to local heroes who witnessed the crisis firsthand. In this documentary, we share with you their story. Stories of service, resilience, and humanity in the face of a global crisis. During the pandemic, many people stayed home, but some still had to go out. One of these are the healthcare workers. They stepped forward when it was safest to stay behind. We wanted to know their stories, so we searched, we asked, and we listened. Hi po Doc, good evening. Maaari niyo po bang sabihin ang pangalan niyo at ang inyong naging tungkulin noong pandemic? Okay, good evening. I am Dr. Bebe Jane, si Pastor. And ang role ko during pandemic, actually hindi pa ako doktor nung time na yon. Nagtitraining pa lang ako. That was internship sa Perpetual, Binyan, Laguna. So, bali, during that time, medyo struggle kami kasi sobrang limited. Kasi under pa kami sa school. So, hindi pa kami gaanong ine-expose sa ER. And during that time, kapag mag-OR kami, meron kami yung face shield. Plus ako, nakasalamin pa ako. So, struggle talaga. And then, sobrang ingat namin every time meron mga i-ooperahan na pasyente. So, kailangan naka-PPE kami. So, bukod sa scrub suit, may PPE pa kami na suot. And then, hirap talaga even sa paghinga kasi naka-ano kami, yung naka-N95. Paano niyo po masasabi na binago ng pandemic ang pananaw niyo sa buhay at bilang isang healthcare worker? Binago ng pandemic ang pananaw niyo? Actually, ang hirap kasi during that time hindi ko na ini-expect na ganun pala ka-risky yung buhay bilang isang frontliner, lalo na kung merong mga sintomas na involve ang respiratory diseases or magkakaroon man ng mga bagong sakit na respiratory diseases. Kasi unang-una sa lahat, healthcare worker talaga ang pinaka-at risk. Ayaw man namin ma-risk yung mga family member namin, pero kailangan namin pumasok sa trabaho. So, kinakailangan doble ingat talaga. Say for example, kapag papasok ka sa trabaho, dapat dala-dala mo lahat ng mga pang-protection mo, and then pagka uuwi, kinakailangan bago ka umuwi maligo ka talaga muna, and then kung meron kang symptoms, isolate ka sa family member mo kasi sobrang delikado at mabilis lang yung hawaan kapag may respiratory symptoms. Meron din isang struggle ko during that time na nag-i-internship ako is buntis ako during that time. So, hindi lang ako nag-work bilang doktor, but also as a pregnant woman na during that time na-diagnose din ako ng mild COVID. So, salamat sa COVID vaccine, prior na nagkaroon ako ng ganong sakit, ay nabigyan muna ako ng yung AstraZeneca and then yung sa Sinovac na vaccine. So, hindi ganon siya kalala ang naging manifestation sa akin. Last question po. Ano pong masasabi nyo sa mga tao na nagnanais maging healthcare worker sa future? So, sa mga taong nagnanais maging healthcare worker sa future, commonly kasi pagka iniisip or thinking, kapag ka-doktor ka, mabilis kang yayaman, mabilis kang magkakaroon ng pera. Pero as time goes by na naging doktor ako, parang masasabi ko sa sarili ko na, ay, scam pala yun. Kasi hindi talaga ganon. Pag naging doktor ka, kinakailangan una, passionate ka. Nasa puso mo ba talaga ang pagbibigay ng tulong, pagbibigay ng treatment sa mga may sakit? Kasi
hindi sa lahat ng oras ay lahat ng pasyente mo ay may pera. Merong ibang pasyente na lalapit sa'yo, walang kapera-pera. Minsan, tatawaran ka pa na, Dok, ito lang talaga yung kaya ko, okay lang ba na magpa-consult? Kasi sa ibang doktor, tinatanggihan. Pero ako ay encounter patient na walang-wala talaga. So, kapag nasa puso mo ang pagiging doktor, yung pera ay wala. Ano kung binalo tayo ng takot? May mga Pilipinong tumindig, hindi para sa sarili, hindi para sa kapwa. And when the world would silence blame fear, they spoke for action. When others ran for safety, they walked toward danger. Kaya sa bawat pawis, luha at dasal, ay itinuro nila sa atin ang tunay na kahulugan ng salitang bayan. Na hindi lamang ito tulad ng mga nababasa natin sa libro. Because during those times, our hero don't wear capes. They wear masks, scrubs, and courage. They are the heartbeat of this nation, and as we move forward, let their courage echo in our choices. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang mga Pilipino. The world changed overnight, but in the face of uncertainty, heroes emerged. Frontliners, stepping up when we needed them the most, they deliver healthcare services and community support and awareness, putting their own lives on the line to protect ours.